The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galasya kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 7. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Galasya 6:7. Dili kamo magtalang, ang Diyos hindi tilaw-tiawan, kay bisan ano ang ginasabog sang tawo, inaman ang iya aniyon. Nga kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga pamatian na pasad ini sa isa ka dinalan sa kasulatan nga makita naton sa Isaiah chapter 48. Verse 17, I am the Lord thy God, which leadeth thee. Katahom kon ikaw tinubos sang aton nga Diyos. Kon ikaw anak sang aton nga langitnon nga amay. Kay siya amo gali ang nagapangulo, nagagiya, kag nagatoy-toy sa aton. Kag tungod sini, hindi kita magtalang, hindi kita magsala, kag hindi kita magkahadlok. Kay siya nga aton gali nga manugpahalab, na kay balo siya sang tanan-tanan. Kag idulong niya kita sa duog nga may dako nga kapahayan, kag subong man may dako nga pagpauli sa aton. Katahom sa sinibalang kalantahon, no? Kung aton nga usisaon sa pangabuhi naton ang aton gidhandom, amo ang kalinong. Kag nibaluan naton nga ang kalinong sa pangunahuna, ang kalinong sa aton isig kaparyo, hindi naton ina ma-experiensyan kung una sa tanan, wala naton ma-experiensyan ang kalinong sa tunga naton kag sa aton nga Dios. Ini nga kalinong produkto ini sang kaluwasan nga ginhatag sang aton Ginoong Kristo. Amo ini nga ang tawo nga may ara peace with God, may ara man sa kalinong sa iya man nga isig kaparyo, kag bisan pa sa iya ko galingon. Kay amo ina ang pinakamaayo, labing importante ang kalinong nga dapat naton maangkon, ang kalinong sa tunga naton kag sa aton Dios. Kay magasunod lamang ina ang kalinong sa tunga naton kag sa aton isig kaparyo, kag subong man ang kalinong sa tunga naton sa aton mismo nga kaugalingon. Sa umoy ni nga ang katahom diri kay ang Ginoo ang maghatag sa aton sa sina nga kalinong. Kag siya amo ang magapangulo, magagiya sa aton paagi sa mismo nga kamot, kag ang aton gali nga katungdanan amo nga ikaw kag ako mangin matutom, mangin masinaligon kita nga sumulunod sang aton nga Ginoo. Ang mga ginambal sang isabla ka pululungon, where he leads me, I will go. What he feeds me, I will swallow. Katahom siya nya diin man ako igiahan sa Ginoo nga palakton, malakat ako. Kag kun ano man ang ihatag niya sa akon, itingal niya sa akon man ina nga kanon. So katahom kay nagapahayag lamang ina sang himpit nga pagsalig sa aton nga Ginoo. He leadeth me, O blessed thought. Kag bag-o kita magapamanandong sa pulong sa Ginoo. Ang amon manhandom nga may baluan manamon kundiin nagakalabot ining aton nga programa Tinapay sang Kabuhi Gospel Radio Ministry. Gani kung may tion kamo, pwede gid kamo makapadala sa inyong mga text messages. May mga pila na kita kabilog nga mga kauturan nga matutom sa pagpadala masami sa isa ka semana. Ara gid ang ilang text messages kag ini ginapasalamatan ginamon kag ikaw man nga wala padri nakapakig-angot sa amon
naton. Ginahangkat man amon kamo nga maka-text kag subong man ayan makapanawag man sa amon kung may mga pamangkot kamo o kung may dugang kamo sa aton nga natun-an o kung may mga butang kamo nga gusto man naton nga italakay sa aton nga programa. Pwede gid ninyo ma-text o kung matawag diri sa amon kag malipay kami nga mabatian ang inyong tingog. Kabisan pa lamang sa inyong tingog amon man nga makilala kamo, no? Kag subong man nga paagi sini amon man nga may baluan ang kung diin nagakalabot ang ini nga broadcast naton kag subong man kung paano ini nagapakamaayo sa inyo. So i-text ninyo sa amo sini nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang Ginoo gid magapadayon sa pagpatinad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton ilabi na gid ining pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Galatians chapter 6 verse 7. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Dili kamo magtalang, ang Dios hindi tiliaw-tiawan. Ang bisan ano nga ginasabog sang tawo, ina man iya nga anihon. The principle of sowing and reaping. Now, ining aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, tanaw naton ini sa suno sa aton nga nakita sa sini nga dinalan sa kasulatan. Kag ang isa diri ka matuoran nga makita naton nga ikaw kag ako makapanglakaton kita, makapangabuhi kita nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga hindi mapaktan, wala sing kasiguruhan, wala sing kausayan kag tamaan kagamo. May kaisog kita, kag may kaligunan kita, kag may kasiguruhan kita, kayara kita sa kay Kristo Jesus. Kag sa tunga sini, ginmanduan kita sang aton Ginoo nga magmangin maukod sa pagpangalagad, kag mangin mabinuligon sa aton isig kapareho. Di ang pamangkot 3, paano kag sino ang aton nga pagabuligan? Makita naton sa Galatia kapitulo 6 versikulo 1 tubtub 10 ang ininga sabat diri. Kay ang kamaturan nga makita naton nga ikaw kag ako manugbulig kita, kag subong man bululigan man kita. Kag sa sina nga butang nga sa diin nagauntay kita sang aton kamot agod madaho sang iban, kag may mga tinion nga daoon naton ang ginauntay nga kamot sang iban, nagapayag gina sang aton relasyon. Give and take relationship, and this has something to do with Christian fellowship. Amo ina ang matutuod nga kinaugali sang aton gali nga paghiambitay, sang aton pagka tinubos kag subong man pagka pumuluyo sang isa ka ginharian sa aton Dios, kag subong man sang katapo sang isa ka panimalay sang aton nga Ginoo. Amo ina makita naton. So ari kon lang taon naton naghatag diri si Pablo sa aton sang nagakalain-lain nga mga tion nga kinanglanon naton buligan ang aton nga utod. Una diri ang utod naton nga nakahimo sang sala. Ikaduha diri nga makita naton ang utod naton nga ginabug-atan. Ang ikatatlo diri nga makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo amo ang utod naton nga may ara bugal sa iya nga kabuhi. Kag subong man ang katapusan diri ang aton utod nga ginatudluan. May lain-lain ini sila nga ginatawag naton mga katungdanan
nga himuon naton. For our sinning brother, we are to restore him. To our burdened brother, we are to relieve him. To our proud brother, we are to teach him to re-examine his attitude. And then, to our learning brother, we are to teach him to reach out to his teacher. Amo ina ang makita naton sa pulong sang Ginoo. So kung sa aton pa, diri naton makita, these are the practices that are being summoned. The practice summoned. Kagti letter R ini tanan, restore, relieve, re-examine, reach out. So mo na makita naton. So nagpadahayon diri si Pablo sa versikulo 7. Kag diri naton makita ang ginatawag naton diri prinsipyo sang sini nga pagtulunan, the principle stated. Ano ini nga prinsipyo? The principle of sowing and reaping. Ang pagtulunan na tuhoy sa ginatawag naton pagsabog kag subong man pag-ani. Agod di maintindihan pag di naton lantaw naton balagamay, no? Atras kita anay sa pagpanugod niya sa versikulo 7. Antis niya ginsaysay sa aton ang ini nga prinsipyo, the principle of sowing and reaping. Amo ini anay ang iya diri nga pagpanugod. Dili kamo magtalang, ang Dios indi tiliaw tiawan. Ano ginabal niya? Be not deceived. God is not mocked. Ano ba silingon diri ni Pablo? Antes niya gintudlo sa aton ang prinsipyo ang pagtulunan natoy sa pagsabog kag sa pag-ani, naghatag diri siya anay sa aton sang paandam. Ano ini nga paandam? Ang iya diri nga ginambal kag amo ini ang aton nga talakayon subong. Be not deceived. Do not be deceived. God is not mocked. That is the warning. Now, ining pulong balang gingamit diri sa aton niya, do not be deceived. Hindi kamo magtalang. The primary meaning of this phrase is of leading astray. Kung sa aton pa, may mga tao nga amo ang nagadala sa ila agod nga matalang sila. Kung sa aton pa, ginatugutan nila ang mga katawan. Ini nga mga katawan, wala sing anano man nga plano tinutuyo, kundi isa lang, agod patalangon ang ini nga mga tumuluo sa ila nga pagtuluhan. Dumdumon naton, bisan tumuluo kita, kung hindi kita magtubo sa aton espirituhanon ni pagkabuhi, mahapos ikaw, mahapos ako, mapatalang kag madayaan. Hindi lamang sang kaaway naton, may posibilidad ang iba niya tao kag ang mas lala pagid kon ang imo kaugalingon ang nagapatalang sa imo. Self-deception. Ang iniya nga dinalan sa kasulatan, kung lang taon naton in Galatians chapter 6 verse 7, ang ini nga manugpatalang, hindi ang imo kaugalingon. It doesn't come from the inside, rather it comes from the outside. Mga katawan nga yara sa palibot mo. Katawan nga ihan, sila gid mismo ang nagatuyo nga patalangon ka, o kung mga katawan nga ginagamit sang aton kaaway sang yawa, agod mapatalang ka. Amo ni ang kamatuoran diri nga makita naton. Now, ang dako diri nga paandam nga ginhambal ni Pablo sa aton kay amo sini, stop being deceived by others. Amo ina ang idea dra gali. Kung sa aton pa, mga kauturan sa Galacia, untatin nyo na nga ginatugutan nyo ang iban nga tawo nga magpatalang, nga intuon, nga dayaan kamo, kay hindi ina maayo
kag wala ina sang kaayuhan nga mahatag sa inyo espiritanon nga pagkabuhi. Bukatahom sa sinabala nga kamatuoran no, kay madamo man sang mga Kristohanon nga masubo kay pila na sila katiluig sa pagtuluhan, pero do hindi o makita ang pagtubo sa ila nga espiritanon nga pagkabuhi. May mga tinion nga tamaan sila ka judgmental, kag may mga tinion nga kadasig sa ila mag-label sa ila isig kapariyo. May mga tinion nga daw kapos lang sa ila magbuhi sang pulong kag wala sila nagapabatsyag mandira kung bala nakasakit ini sa ila isig kapariyo o kung wala basta nakahambal lang sila. Ti ina tungod wala sila nagtubo sa ila espiritual nga pagkabuhi. Pero may isa pagid kaklase sa mga Kristohanon nga ginatugutan nila nga magtalang sila sa ila nga pagtuluhan. Walay sapayan nga nakita nila nga amo ini ang nagakaigo nga prinsipyo sa pulong sa Dios. Pero ang ila nga kabuhi baliskad. Hindi mo makita ang matutuod nga pagkakristohanon. Kag nagapati sila sa mga ginatudlo sang iban. Para sa ila, wala kaso ang sala, kay wala naman sila relasyon sa sala. Kung ano mo niya papakasalang himuon nila, ang epekto sa sala, sa lawas manana, sa espiritu wala. Ti kung lang taon naton, sa aton lang nga paglantaw, sa manabaw talang nga paglantaw, daw insakto man. Pero kung padaluman naton gali sa pulong sa Ginoo, makita naton nga kung ano ang ginaubra sang lawas, nagaepekto man ina sa espiritu. Kag kung anong ginaubra sa espiritu, nagaepekto man ina sa lawas. Kay hindi naton pwede masiparar ang lawas kag ang espiritu naton. Gaupod ina. Amoy na kung aton nga lang taon, dapat himuon gid naton ang nagakaigo nga butang sa pagtuon pagpamanandong sa pulong sang Dios. May mga tumuluo nga nagaimos kay malakat sa syudad. Pagwa sa balay, may nag-agi nga kuring nga itom. Hindi na maggwa kay hindi maayo. Kay may nag-agi, may naglabay nga kuring nga itom. Ti ang pamangkot amo gid man na bala? O kung mga halambalanon lamang ina sa mga tao. Amoy na kung aton niya nga lang taon, ang aton niya nga kabuhi iyara sa kamot sang aton nga Ginoo. Dra ang aton kasiguruhan, dra ang aton niya paglaom, dra ang kaligunan, ang kaisog naton. Wala ina nagadepende sa kuring nga itom, o kung sa kuring nga puti, o kung sa anano madang nga kuring. Kaya nga man, labaw pagidra ang aton nga pagtuluhan. Kung magmasakit, masubo, may mga tumuluo nga magadto pa. Kung sa kasinuto nga mga tao nga kuno manugbulong kay tanda, kay amo sini, bisan bayo lang dalon. You know what? Dapat andaman naton. Kaya man, that is inconsistent with our faith. We have our God who is our great healer. Kag siya ang makabulong sa aton. Wala pa kita gani naka-text sa aton dira nga iglesia sa pagpangamuyo para sa aton utod nga nagamasakit. Mangita na kita kung sinuto nga makabulong. Ti amo ini nga dapat andaman naton. Kaya nga aman, kung lang taon naton sa Biblia, taman gid kadata ang ginatubag naton pagpangdaya, ang pagpatalang sa tunga sang mga katawan sang Dios, tagbisan pa sa sini nga kalibutan naton. May dinalan sa kasulatan dra nga pahayag si Pablo sa kay Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 13. Amo ini ang ginhambal dra ni Timothy sa aton subong nga panahon. Kag ari ginambal niya, samtang ang malaot nga tawo
kag ang malimbong magalain kag magalain pa nga nagadaya kag ginadayaan. Amo ining panahon naton subong. Evil men and impostors will proceed from bad to worse. Nagalain pagad niya nagalain. Kag anong ginaobra nila? Sa tunga sang ila kalainan, anong ginaobra nila? Nagadaya kag nagapang daya. Ti grabe ini. Amo ning alandaman naton. Kaya nga man, kung madamo sang madinayaon sa panahon ni Pablo, mas madamo subong. Amo ina ang ginhambal sa Biblia sa aton. Amo ina ang kon aton nilang taon, Matthew chapter 24 verse 24, false prophets, false Christs will arise and will mislead people. Amo ini ang aton kimtangan sumong, that's why ginatagan kita diri sang dako nga paandam ni Pablo. Do not be deceived. Do not allow other people to lead you astray. Do not allow other people to teach you false teachings. Do not allow other people to lead you into false kind of living. Amo ini akon aton nga lantaw sa pulo sa Ginoo, masapuan naton nga aton gid gali nga andaman nga indi kita madayaan. Paano ina? Amo na blagi nambal nila no? Ang tao nga ginadayaan ina tungod ignorante siya. So what is the best way to combat ignorance? Know the truth. And where can we find the truth? In the scriptures. So again, very basic. We need to be acquainted. We need to be intimate with the Word of God. Kaya nga man, ang pulong sa Diyos amo kamaturan, kag ang kamaturan amo ini ang bulong sa pagka-ignorante. Ano ang ginambal sa Biblia sa aton dira? John chapter 17 verse 17. Kataom sa ginambal mismo sang aton Ginoong Kristo. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Pakabalaan na sila. Sa imo kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran. Kung lang taon naton gali sa pulong sa Ginoo, amo ni kaimportante ang Biblia. Ang Biblia amo ini ang kapawa. Nga sa tunga sang kalibutan niya madulom, may ara kita kasanag. Hindi kita masandad, hindi kita matalang. Kami kasanag nga nagagiya sa aton. That's why our lesson for this Bible study of ours is this. We should not let other people deceive us. We should be acquainted and be intimate with the Word of God. Because the Word of God is the cure to ignorance and deception. Padayuno naton ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa madason naton nga broadcast. Ininyabyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo. Sige.